Yun, may nahuli na. Huli ka, huli. O, yan, ang dami, oh. Isa ito sa pinakamagandang tanawin dito sa Quezon City. Napakaganda ng lugar na ito, mga tropa. Pwede ka rin ditong mag-jogging dahil bihira lang naman yung mga sasakyan na dumadaan. Maaliwalas. Dito rin nakatayo yung kanilang iba't ibang kumpanya na nagtatayo ng mga condominium, subdivisions. At andito yung Abida Towers. Andito din yung Albio Land. Yan yung mga company nila na gumagawa ng mga subdivisions, mga buildings at mga structures, condominium. Madadaanan natin mamaya yan. Ito sa kanan ko, mga tropa, nandito din yung Abida Towers. Ayan, oh. Ito yung Abida Towers. Ito yung kumpanya na gumagawa ng mga subdivisions. Ika nga. Dito din nakatayo yung bago nilang gawa na Soler Casino and Resorts. Napakayaman nitong Ayala, mga tropa. Sila din yung may-ari ng BPI. Napaka-maaliwalas sa lugar na ito. So tara. Yun, may nahuli na. May nahuli na. Pumasok sa bike lane. Huli ka, huli. O, yan, ang dami, oh. Dito sa lugar na ito, mga tropa, napakadelikado dito, lalong-lalo na sa mga nagmumotor. Dahil once na pumasok ka sa bike lane, sigurado na ang iyong registro, ang iyong lisensya. Akala mo kasi libre, pero pagdating sa dulo, doon pala may mga nag-aabang na mga nanghuhuli. May nanghuhuli sa mga bike lane. Akala mo libre, pero pagdating sa dulo, yari ka, balbon. Yari ka, huli ka, pero hindi ka naman kulong. Dito lang yan sa kahabaan ng Quezon Avenue bago pumasok ng EDSA. Nandoon yung mga nanghuhuli. Minsan mga pulis talaga kamukha ngayon, nadaanan natin, MMDA mismo yung nanghuli sa kanya. Kawawa naman yung isang motor. Siguro baguhan lang dito yon at hindi nila alam na bawal talaga pumasok sa bike lane. Medyo tanghali na kasi, kaya medyo matraffic na, kaya yung iba nagmamadali. Kahit bike lane ay pinapasok nila. Kung tutusin, pwede tayong dumaan dyan na mga nakamotor. Kaya lang, bawal talagang dumaan. Meron pa rin talagang mga dumadaan na matitigas ang ulo. Ayan, oh, bike lane na nga yan. Pinapasok pa nila, oh. Oh. Diba? Tapos pag nahuhuli naman, tuto-tuto naman yung pakikiusap. Alam na nga bawal. Papasukin pa rin, diba, mga tropa? Oh. Bawal nga. Pag sinabing bawal, bawal. Huwag na kasing huwag na kasing matigas ang ulo. Pag sinabing bawal, bawal. Diba? Mga tropa, paalala lang po natin yan sa ating mga kapwa motorista na bawal talaga dumaan sa bike lane. Napakagandang lugar din itong napasukan ko, mga tropa. Tingnan nyo naman, napakadaming puno. Oh, ayan, oh. Dito lamang yan sa Quezon City. Oh, wala tayo sa probinsya, nasa Quezon City tayo, mga tropa. Pero makikita mo, napakadaming puno. Lalo na sa umaga, sa madaling araw, napakalamig sa lugar na ito. Oh, ayan, oh, napakadaming puno na malalaki. Oh, isipin mo na may mga ganito palang lugar dito sa Maynila, nakakala mo nasa probinsya ka, pero sa
Katotohanan ay sa Maynila ka. Parting Quezon City po mga tropa. Napakadaming puno na nadadaanan. Ito, kamukha na ito. Oh, ayan o, napakatandang balitin na nito. Ayan o. Oh, yan, napakadaming puno. Oh, ito lamang yan sa Quezon City. Dito tayo ngayon sa isang subdivision mga tropa. Kasi dito tayo dumaan para hindi tayo matraffic. Itong kalye na to mga tropa ay dati ko nang dinadaanan. Dito nakatira si dating Pangulong Noynoy Aquino at si dating Cory Aquino at ni Chris Aquino. Dito sila nakatira sa street na to. Papakita ko sa inyo mga tropa yung kanilang tirahan. At update natin kayo dahil malapit na yung People's Power Anniversary. Ito na yung bahay ni dating Pangulong Noynoy Aquino at ni Pangulong Cory Aquino. Nakikita niyo mga tropa, napakaraming ribbon sa kanilang harapan ng bahay. Kulay dilaw po na ribbon. Kasi malapit na po yung People's Power Anniversary. So makikita natin napakaraming ribbon na dilaw dito sa kanilang tahanan. Ito yung kanilang bahay, number 25 yan. At malaki na talaga ang pinagbago. Dati-dati ganitong panahon napakadaming sasakyan dito, pero ngayon napakatahimik na. Pero hindi pa rin nawawala yung mga kulay dilaw na ribbon. Papatunay lamang na ito yung kanilang tahanan. So ayan mga tropa, na daanan natin muli yung kanilang tahanan. So tara, sa banda roon daanan natin yung bahay ni Fernando Poe Jr., yung lumang bahay ni Fernando Poe Jr. Dadaanan natin mamaya kung mayroon ding pagbabago doon. So tara mga tropa, samahan nyo ako. Dadaanan natin yung bahay ni Fernando Poe Jr. dito. Dati ko na rin itong na-vlog, matagal na. Kaya lang, uli natin daanan para malaman natin kung may pagbabago nga ba sa kanyang tirahan. Ito yung kanyang bahay. Ayan o. Ito yung bahay ni Fernando Poe Jr. Ito yung lumang bahay at napabayaan na nga. Kamukha pa rin ng dati mga tropa, walang pinagbago. Medyo masukal pa rin yung paligid ng bahay. At sabi nga ng ilan, yung mga nakapasok dyan, talaga namang malalaki daw ang puno dyan sa loob ng bakuran na yan ni Fernando Poe Jr. Na ayon din sa iba, kinagamit pa rin daw ito sa pagsushooting sa pelikula. So napakatandang bahay na ito ni Fernando Poe Jr. Mula pagkabata, dito na siya tumira hanggang sa siya nga ay tumakbo ng pagkapangulo. Subalit siya po ay hindi pinalad at nasawi. So dito tayo sa bandang unahan. Tingnan natin yung kanyang gate. Ito yung gate ng bahay ni Fernando Poe Jr. mga tropa. Ito yung gate niya, kulay puti. Dito lamang yan sa Roosevelt Avenue. Pero ngayon, kamukha nga nang na-vlog ko na dati, ito ngayon ay Fernando Poe Jr. Avenue. Bilang pagkilala nga kay Fernando Poe Jr. na naging hari ng pelikulang Pilipino, ay sa kanya na ipinangalan itong street na ito. Kay Fernando Poe Jr. na ito ipinangalan. So ito yung kanyang bahay, ito yung kanyang gate. So napaka sukal pa rin, napakadaming puno. Ayan o mga tropa, talagang inabandona na. Pero kamukha nga ng sinabi ko kanina, ginagamit pa rin ito
sa pagsushooting. Baka nga dito pa sinushooting yung ibang episode ng Batang Quiapo, hindi lang natin nakikita. Bawal naman tayo kasi pumasok dyan. Kailangan meron tayong permiso. So siguro sa susunod na vlog magpapaalam tayo dito na kung pwede tayong pumasok para makita natin yung kabuuan nitong lumang bahay ni Fernando Jr. Hanggang sa muli mga tropa, maraming salamat sa panonood.